Medyo mga ka-hiking, iba naman ang ating topic ngayon. King, as you can see, dito tayo sa cemetery. The most haunted cemetery daw. Sabi dito daw yung mga magpapakita, yung isang pari. So, ng cemetery. Tunghayan natin. Oras na ito, alauna sa Kadlawon. Ito po ang nangyari at nag-explore tayo sa isang sementeryo na matagal na. Ito ay pinaka-old. Ito ang entrance sa sementeryo. Papasok pa lang ako, ito na ang tumambad sa akin. Isang pansyon na parang matagal na po. Ito ay parang may katandaan na at ito po yung kumbaga ito po yung pinaka makikita mo dito sa entrance pa tayo lang, solo lang tayo. At as you can see, ito ay may katandaan na at ito po ay may mga kakilabot na mga estruktura. At dito na po ay parang mga mistulang nasa telemovie yung estruktura ng matandang sementeryo. For the first time, ito po yung history na kailangan nating matuklasan dahil sabi-sabi nila dito daw minsan magpapakita yung isang paring pugot ang ulo. Pero ito ay hindi ako natakot kahit ako ay mag-isa. Pinuntahan ko agad-agad ang menteryong ito. Sa pagkakirinig ko at sa mga sabi-sabi sa kwento, ito daw ang hindi basta-basta mapasok kung wala kang kasama. Dahil sabi nila, pinsan daw may magparamdam at mga boses. Kung hindi boses, mapapakita daw ito ng ilang mga residency at ilang tao dito. Pero ako lang mag-isa, kakayanin ko to dahil ito naman ang ating trabaho upang makita at mag-explore at parang mag-exercise sa isang mga di makikita at mga elemento. At ito po ang pinaka-controversial at nakikita ko dito. Isang matandang imahe ng isang may cross at parang may nakatingin sa akin, isang anghel, no, na parang estatwa. Ito po ay nakakatakot talaga. Pero kaya ay gusto kong makikita at makaprueba. At ito ay pinuntahan ko agad yung silid na parang madilim na talaga at wala ng ilaw. Ako ay nasa malayo-layo na sa may gilid na. Bila kong nakita ang isang estatwa sa gilid at isang kahoy na parang mistulang bahay ng mga engkanto. Ito ay isang baliti. Pero di ko pinapansin. Ang nakikilabot lang ako, itong pinakamatandang estatwa ni Jesus. So ayan, na cross. Okay. Pero hindi lang yan, kundi yung pinaka nakatakot dito at na pinaka creepy dito. Yung ang isang estatwa ng isang anghel na parang may tumitingin at nabiyak po yung pakpak niya. So ayan, pinuntahan ko yung isang estatwa sa gilid. Kaya yan po yung nakikita ko, yung isang anghel. Pero yan ay hindi ko na to sa liblib na ito. Ayan, pinuntahan ko ang isang lugar na para pong masukal dito, at para bang gusto lang may nakapanood at nakatingin. At kaya po ay nagpatuloy din ako sa paglakad. Pero hindi ko sinasahan. Ito ay may pinakamalaking kahoy. Ito daw ang pinakamatanda na cemetery dito. So, explore na lang tayo mga hiking. Akasaysayan ng misteryong ito. Ito daw ang cemeteryo na na most haunted, nakakatakot daw dito.
Dito daw minsan lumalabas ang isang tao na pugot ang ulo. Minsan nagpaparamdam daw ito. Kaya binisita natin at nag-o-observe tayo. Sa bawat galaw natin parang may manonood at manunuklaw. Habang naglalakad ako, ito po ang mga tumatambad at tumiksina sa akin. Habang naglalakad ako dahil ako ay nagsusulo lamang at ito ang mga posibleng naramdaman ko. Pero ito ay hindi ko po pinapansin dahil alam naman natin ito ay mga espiritu na gumagala lamang upang may mga ipahiwatid sa inyo. Pero ako ay nagpatuloy lamang sa pag-ikot upang ma-explore ang menteryong ito. Pero hindi ko inasahan, may mga eksena talaga na may mga lugar talaga sa sementeryong ito na natatakot ako. Hindi ako natatakot sa dilim, kundi natatakot ako sa mga estito or estatwa ng mga rebulto. Dahil sa palagay ko, ito ay para nasa tili movie or horror movie. Dahil parang gumagalaw sa tingin ko. Pero hindi ko din pinapansin. Kaya may nakita din ako ulit ng isang madilim lugar. Kaya sinusundan ko lang ito. Habang matuklasan natin at ma-explore kung ano po ba ang mga kabalaghang nasa loob ito. Pero sa ngayon, ito ay parang may bahay na maitim at ma-dark ang lugar. Pero di ko ito pinapansin. Patuloy pa din ako sa paglibot. Kaya may nahagip akong isang place na parabang kumakamay sa akin. At nagpapatuloy na din ako para lang matuklasan kung ano po ba ang mga kababalaghan nito. At dito naman sa nakikita kong lugar habang naglalakad ako, may isang parang may tao na nakaupo sa isang silid. Pero ito ay pinuntahan ko. Ito pala ay isang rebulto ng anghel. Ito pala ay isang anghel. Pero sa gilid, may napansin po ako na isang mga damit na sinasampay dito. Pero ito ay may tao talaga. Ayan. As you can see, may parang tao sa baba or sa una. Kaya po ay sinusundan ko. Nagpapatuloy ako sa paglakad. At ayan, nakikita ko po ang isang liblib at masukal. At may ilaw naman siya. Pero yan po ang natuklasan ko. Isa pong tao talaga nandoon. Pero hindi ko na lang binidyohan. Baka po ay magalit. Kaya po bumalik na lang ako sa aking dinadaanan. Ayan po ang mga sinampay. Ayan po ang sinampay ng isang residency dito sa silid ng menteryo. Kaya po ay nagpapatuloy ako sa paglakad para di ko naman siya maabala. Kasi po sa palagay ko nagpapahinga lang siya. Kaya lumibot ako at doon din ako dumaan sa aking dinaanan. Papasok ko dito. Kaya hanggat nakikita ko ang isang rebuldong ito, at sa palagay ko ay safe naman ako papalabas. At wala na akong katakutan dahil wala na ako sa silid sa sementeryo. Kaya dito na lang tayo. Ito muli si Lexter Hiking TV. Huwag kalimutan mag-click all bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At lagi po kayong subaybay at mag-comment kayo para lagi po kayong updated at makita ko. Maraming salamat po.